nakikita nyo yung mga bahayan, palayan yan. Ngayon wala na ito, wala na, hindi na nagagamit ito, itong ano na ito, lugar, hindi na mataniman kasi nung bumagyong Ruby, bumaha ng napaka lakas dito, umabot hanggang pangalawang palapag ng bahay ng kapatid ko dito, bahayan namin sa likod ko, bahayan namin yan. Mapapansin nyo, bahay namin yan dito. Ayan. Ayan, bahay namin. Bata pa ako, itong lugar na ito talagang tinataniman to ng palay. Yan, kalawak yan, palayan. Ngayon wala na, nasayang na itong lugar dahil sa Ruby, sa bagyo. Sa bagyo ang nakasira nito mga kalugar, itong Ruby. Dahil ito ngayon na ng mga nalagyan daw ng mga salamin, yero, kung ano-anong mga dito, natatakot na ngayon sila mag araro kasi baka raw maraming pako, maraming kahoy na may pako, salamin, lalo ng salamin dito kasi lahat ng mga nasira na bahay dyan banda, yung lugar na yon may mga bahayan dito inanod. Ngayon nakapaka dito, pakalibing, kaya natatakot na yung mga may-ari nito na nagbubungkal nitong lupa para nga uli buhayin. Wala nang pag-asa raw kasi delikado na. Sayang ito, sayang. Dati napakalawak nito, lawak na taniman ng palay. Gaano ba namang kalawak yan, oh. Diba, halos mahigit 2 hektarya ito hanggang doon pa sa kabila, hanggang dito sa likod pa ng bahay ng kapatid ko. Yan, anong kalawak yan. Sayang ito mga kalugar. Kaya mahirap talaga pag ang bagyo ang makapinsala, sigurado maraming nasisira, hindi lang sa Northern Luzon kundi dati dito nung binagyo rin dito sa lugar natin sa Borongan. Ayan, nangyari, damay lahat. Sayang itong na ito, lugar. Nanghihinayang ako kasi bata pa ako, alam ko na ito na maraming naaani dito na palay, productive pa ito. Ngayon wala na, sayang. Okay, sige, hanggang dito na lang muna tayo mga kalugar. Inaano ko lang, pinakikita ko lang itong lugar namin na sayang dahil sa bagyo. Salamat.